Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pag-aangkat ng asukal pansamantala munang ititigil hanggang kalagitnaan ng 2026. DOH nadiskubre ang halos 300 na ghost health centers. Listahan isusumite sa ICI sa Biyernes. DOJ aprobado na ang karagdagang Immigration Lookout Bulletin Order na hiniling ng ICI. COMELEC planong humirit sa Senado ng 1.3 billion peso para sa 2026 farm elections. PNP mahigpit na imbestigahan ang pagpatay sa whistleblower ng NIA sa Cagayan de Oro. Ex-PCSO General Manager Garma nais patawan ng NBI ng red notice mula Interpol. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na pansamantala munang ititigil ang pag-aangkat ng asukal hanggang unang kalahati ng taon ng 2026. Layo nitong maprotektahan ang mga lokal na magsasaka at tiyakin ang makatwiran na presyo ng pagbili ng raw sugar. Bukod sa DA, inihain din ng Sugar Regulatory Administration na hindi magsisimula ang plano sa pag-import hanggang sa katapusan ng kasalukuyang panahon ng paggiling ng tubo o milling season. Samantala, nadiskubre ng Department of Health o DOH ang 297 na ghost health centers o mga pasilidad na nakatenga at hindi ginagamit hanggang ngayon. Sa pag-iimbestiga ng DOH, napag-alaman ang nasabing bilang ng mga health center ay pinondohan ng kagawaran at ibinaba sa LGU. Ngunit kasalukuyan pa rin itong nananatiling non-operational. Isa sa nadiskubre ni Secretary Teodoro Herbosa ay ang 2 super health centers sa Marikina, kung saan nadatnan ang matataas na halaman at puro bakal pa lamang na pundasyon sa kabila ng iniulat na kumpleto na ang Phase 1 ng proyekto na may pondong 21.5 billion pesos. Samantala, isusumite naman ng DOH ang listahan ng 297 ghost health facilities sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Biyernes. Iminungkahi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagbabago ng National ID System. Kaagapay ang SIM card registration upang masolusyonan ang issue sa fraud activities na dulot nito at mapaigting ang seguridad sa naturang sistema. Tungay ng ulat mula kay Princess Castro. Bunsod ng lumalalang kaso ng fraud activities at prank calls dahil sa mga fake identity na nakarehistro sa mga SIM card, isa sa mga nakikitang solusyon na iminungkahi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ay ang pagbabago ng National ID System. Ayon kay Remulla, marami sa mga taong bumibili at nagpaparehistro ng kanilang SIM cards ay nakakalusot sa pamamagitan ng mga pekeng ID. Our problem is that the national SIM card identification is not perfect. As you can see, Senator, in our previous budget hearing, when we talked about the POGOs, you would have one person with 400 SIM cards registered to his name and without a sufficient ID. So the holistic approach would be to have an effective national ID merged with our SIM card registration system. Then we can have a better means to identify who is calling.
Kaya naman, pagbago ng National ID System ang isa sa mungkahi niyang solusyon upang mapaigting ang security features ng SIM card registration. Sa kasalukuyan kasi, walang biometric features ang National ID. Gayon din ang SIM card system na walang facial recognition. Kaya naman ayon kay Remulla, kinakailangan ng pag-reformat sa sistema upang ma-incorporate ang features kung saan tinatayang $60 to $80 million ang kakailanganing pondo upang maisakatuparan ito sa buong bansa sa loob ng isang taon. Sang-ayon naman si Gatchalian sa pagpapatibay ng naturang sistema na ayon sa kanya ay makatutulong sa pagpuksa at pagpigil sa mga krimen sa bansa. Kaugnay nito ay sinabi ng senador na tatalakayin ang naturang suwestyon sa budget hearing ng Department of Information and Communications Technology kasama na ang National Telecommunications Commission. Natalakay ang naturang problema sa presentasyon ng DILG sa kanilang panukalang budget na 287.48 billion pesos para sa taong 2026. Kabilang sa saklaw ng pondo ay ang operasyon ng Bureau of Jail Management and Penology para sa kapakanan at maayos na pasilidad para sa persons deprived of liberty o PDLs. Gayon din ang ilan pang attached agencies gaya ng Philippine Commission on Women, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at National Youth Commission. Parte rin sa tutugunan ng kagawaran ay ang hosting ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations Summit sa susunod na taon. Bilang bahagi rin sa mga programang sakop ng DILG, panawagan ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na immobilize sa mga local government unit ang pagsusulong ng edukasyon, kaligtasan at kalusugan para sa early childhood care. Importante ho talaga yan dahil once yung bata lumampas na ng 6-7 years old, tapos malnourished siya, stunted o bansot siya, and then wasted or payat siya, napakahirap na i-reverse. Napakahirap i-reverse. And that's why we need to mobilize the local government units. I'm sure you know, Secretary, na malaking bagay maitutulong ng mga mayors pag na-mobilize natin sila. Magandaan niya na maaga pa lang ay ma-develop na ang cognitive capabilities ng bata na makatutulong upang hindi na magkaroon pa ng problema pagtungtong sa elementarya. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, naglagay ng Living Water Treatment System o LWTS ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11 kasama ang Clean Water International Philippines sa Barangay Holy Cross, Bayan ng Manay, Davao Oriental nitong Miyerkules. Bukod dito, nagtayo rin sila ng water filtration system sa Tarragona Evacuation Center. Katuwang ang mga sundalo ng Philippine Army. Layunin nito na magkaroon ng open access sa potable, malinis at ligtas na inuming tubig para sa mga apektado ng nagdaang lindol. Samantala, bilang paghahanda ng Department of Education o DepEd sa sakunang dulot ng lindol, nakipag-ugnayan ito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Dito kanilang tiniyak ang kahandaan ng gusali ng paaralan na malapit sa fault line at paglulunsad ng training program para sa pagsusuri ng mga pasilidad at pagtugon sa panahon ng sakuna. Ang nasabing ugnayan ay bilang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral sa panahon ng kalamidad. Para sa ating ulat panahon, easterlies at northeasterly wind flow ang naasahan pa rin sa naiiral sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Samantala, makakaranas ng maulap na panahon, pag-ulan at pagkidlat sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Aurora, Bulacan at Isabela bunsod ng easterlies. Habang makakaranas ng maulap na panahon na may isolated line rains sa Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte, bunsod naman ng northeasterly wind flow. Susunod sa News Force. PBBM at DPWH Secretary Dizon ininspeksyon ang Kamalinigan
Bridge Project sa Cagayan. TESDA nananatili bilang high approval at most trusted government agencies at NC scams binigyan nila ng babala. DOJ, aprobado na ang karagdagang Immigration Lookout Bulletin Order na hiniling ng ICI. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.